Ang pinagmulan ng 32 kwento ng trono. Noong unang panahon, may isang lugar na tinatawag na Bharat, na ngayoy kilala bilang bansa ng India. May isang binata ang naninirahan kasama ang kanyang matandang ina. Sila'y kabilang sa mataas na uring panlipunan na tinatawag na Brahman. Subalit, sila na may napakadukha. Tanging maliit na dampa lamang at kapirasong lupang tinatanan nila ng gulay ang kanilang pag-aari. Dahil sa kanilang kalagayan, ay wala ng pag-asa ang binatang Brahman na makapag-asawa dahil wala silang salapi o pag-aaring maiaalay sa pamilya ng mapapangasawa. Dapat siguro manghiram o mangutang ka muna sa ating mga kamag-anak at kaibigan. Ang payo ng ina sa kanyang anak. Noong kumikita ka pa'y napakarami mo rin namang taong natutulungan. Dugtong pa niya. Nahihiyaman ay nakumbinsi naman ng ina ang binatang Brahman na humingi ng tulong sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Gustong-gusto niya talagang makapag-asawa upang may makasama sila ng kanyang matandang ina sa kanilang munting dampa. Pagkalipas nga lang ng ilang linggo ay halos mapuno na ang dalawang banga ng ginto at salaping na iambag ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. At dahil dito, sa wakas, nakapagpakasal ang binatang Brahman. Siya ngayon may isang maganda at mapagmahal na asawang nagngangalang Mela. Ang kanyang ina naman ay masayang masaya dahil may malakas at masipag na manugang na siyang makakatulong sa mga gawaing mahirap na para sa isang matandang katulad niya, tulad ng pagkuha ng panggatong sa gubat at pagluluto ng pagkain ng pamilya. Sa tuwing umaalis ang kanyang manugang para mangahoy, ay laging nagpapaalala sa kanya ang matandang babae. Mag-iingat ka sa espiritu, anak. Itali mong maigi ang iyong buhok dahil iyan ang hahatakin ng espiritu upang makuha ka. Ang lagi niyang paalala. Huwag po kayong mag-alala, inang. Lagi ko pong itinatali ang aking buhok. Sagot naman ni Mela sa kanyang biyanan. Maingat nga niyang itinali ang kanyang buhok sapagkat alam niyang sa dinadaanan niyang mga puno ay may nakatirang tsaktuni, isang espiritu ng may bahay na walang ibang hangad kundi magpanggap bilang asawa. Ito ang nais ng mga espiritu, ang muling maging bahagi ng isang pamilya at magpanggap bilang tao. Subalit, hindi nila maiisahan si Mela dahil hindi lang siya maganda, maayos din siya sa katawan at higit sa lahat ay matalino. Ang akala niya ay masisiyahan na ang kanyang asawa sa kung anong meron sila. Subalit, nagkamali siya. Ngayong ubos na ang ginto at salapi sa kanilang banga, ay gustong umalis muli ng lalaki at makipagsapalaran upang magkaroon pa ng mas maraming kayamanan. Asawa ko, bakit kailangan mo pang umalis? Masaya ako kahit mahirap ang ating buhay. Basta't magkakasama tayo. Ang lumuluhang pakiusap ni Mela sa asawa. Kailangan kong umalis, Mela. Tignan mo nga ang buhay natin, napakahirap. Gusto kong magkaroon ng malaking bahay at maraming salapi. Sabi ng lalaki. Hindi na nga napigil ni Mela ang kanyang asawang dali-daling umalis para magtrabaho sa lungsod. Ang hindi alam ng mag-asawa ay isang espiritu pala ang nakikinig sa punong pipal na nasa tabi ng kanilang bahay. Naulinagan niya ang usapan ng dalawa. Napangiti ang espiritu. Wakas, magkakaroon na rin ako ng pamilya. Ang nakangising sabi niya sa sarili. Sige, iwan mo ang asawa at ina mo. Para sa akin na sila. Malungkot na malungkot si Mela at ang kanyang biyanan sa pag-alis ng Brahman. Magkatabi silang lumuluha nang may biglang kumatok. Halos mapalundag sa tuwa ang dalawang babae.
nang makita nilang bumalik agad ang Brahman. Hindi na ako tumuloy. Hindi ko pala kayo kayang iwan. Ang masayang sabi nito sabay yakap sa dalawang babaeng naiiyak sa tuwa dahil sa pagbabalik ng inaakala nilang Brahman na walang iba kundi ang espiritu pala sa punong pipal. Wala naman silang napansing kakatwa sa lalaking bumalik sa kanilang bahay, kaya't ang buong akala nila ang Brahman nga ito. Kasama nilang namuhay ang impostor na Brahman sa loob ng 1 taon. Samantala, ang tunay na Brahman ay nagtatrabaho sa lungsod. Naging labis siyang abala sa kanyang mga gawain at layuning makapag-ipon ng pera tulad ng pangako niya sa kanyang ina at asawa. Kaya't ni hindi siya nakadalaw o nakasulat man lang. Subalit, pagkaraan ng 1 taon ay hindi na niya matiis ang pananabik na makita na siya sa kanilang nayon. Nagmamadali siyang umuwi sa dampa puno ng pananabik. Tiyak na magiging napakasaya ni Inang at ni Mela kapag nakita nila akong muli at ipakikita ko sa kanila ang aking mga pasalubong. Masayang masaya ang Brahman nang pumasok sa pinto ng dampa. Nabigla siya nang madatnang kumakain ng tanghalian ang kanyang ina at asawa kasama ang lalaking kamukhang kamukha niya. Biglang tumayo ang lalaki at itinulak ang totoong Brahman palabas ng pinto. Umalis ka rito. Ina, Mela, huwag niyong papapasukin ang lalaking iyan. Siya ay isang espiritong nagpapanggap na ako. Ang sabi niya habang itinutulak palayo ang bagong dating. Litong-lito ang ina ni Mela sapagkat magkamukhang magkamukha ang dalawang Brahman. Ina, Mela, ako ito. Ang iyong anak ma. Mela, ako ang iyong asawa. Huwag kayong maniwala sa espiritong iyan. Ang sigaw ng tunay na Brahman, subalit nakasara na ang kanilang pinto. Anumang pakiusap niya ay hindi siya pinagbubuksan ng ina at asawa. Hindi malaman ng totoong Brahman kung ano ang gagawin. Ito ba ang naging bunga ng aking paglayo? Nagkaroon nga ako ng salapi at kayamanan subalit nawala naman sa akin ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang nawawalan ng pag-asa at buong pagsisising bulong niya sa sarili. Wakas, naipasya niyang humingi ng tulong sa rahang namumuno sa bansa. Matyagang nakinig ang raha sa kanyang istorya at pagkaraan ay nag-utos iyon na paharapin sa kanya ang dalawang binata. Tinitigan niya ang una at pagkatapos ang ikalawa. Magkamukhang magkamukha sila. Tinanong niya sila ng mga tanong na maaaring makapagpatunay kung sino ang tunay at kung sino ang impostor. Ngunit pareho silang alam na alam ang mga tamang sagot, kaya hindi rin mapagpasyahan ng raha kung sino sa dalawa ang tunay na Brahman. Araw-araw ay pumupunta ang tunay na Brahman sa korte ng raha, ngunit hindi niya makumbinsi ang raha ng isang nagpapanggap na espiritu ang dahilan ng pagkawala ng mahal niya sa buhay. Isang araw, habang malungkot siyang naglalakad pabalik mula sa korte ng raha, nadaanan niya ang isang grupo ng mga batang lalaking naglalaro sa bukid. Isa sa mga bata ang patakbong lumapit sa binatang Brahman. Bakit ka malungkot? Tanong niya. Wala na akong ina at asawa. Naagaw na sila ng isang impostor na espiritu. Iyak ng Brahman. Ay, napakalungkot ng buhay ko. Lumapit ka sa aming raha. Sabi ng bata. Lumapit ka at sabihin mo sa kanya ang iyong mga problema at baka matulungan ka niya. Pero kagagaling ko lang sa raha. Maging siya ay hindi naniniwalang ako ang tunay na Brahman. Hindi,
Hindi ang Rahang iyon. Lumapit ka sa aming Raha. Himok ng bata. Sino ang inyong Raha? Tiyak na walang ibang Raha sa bayang ito. Basta, sumama ka at tignan mo. Ang bata ay hindi na naghintay ng sagot. Hinila niya ang kamay ng Brahman at dinala sa lugar na may iba pang mga batang naglalaro. Isang batang mukhang matalino ang nakaupo sa kanilang gitna at nakaharap sa nagbunton ng lupa. Ang batang nagdala sa Brahman ay yumukod ng matbaba at nagsalita. Inyong kamahalan, ang lalaking ito ay may mahiwagang pangyayaring sasabihin at hihingi sa inyo ng payo. Sabihin mo yung kwento, lalaki, at makikinig kami. Nagbibiro ba kayo? Ina at asawa ko ang nawala sa akin. Wala akong panahong makipagbiruan. Di kami nagbibiro. Gusto ko talaga naming tulungan. Malulutas kong yung problema. Pero, may isang kondisyon. Ano yun? Ibibigay ko ang hatol bukas ng umaga. Pero, pupuntahin mo dito, Raha, at ang kanyang mga ministro. At lahat ng tao sa bayan. Pero, paano ko sila mapapapunta rito? Papupugutan ako ng ulo ng Raha kapag sinabi ko yan sa kanya. Bueno, asa sa'yo yan. Matatag na sabi ng bata. Kinaumagahan, ang Raha, ang binatang Brahman at ang lahat ng tao sa nayon ay pumunta sa bukid. Mangyari pa, ang ina, asawa at maging ang espiritu ay nandoon din. Nakangisi ang espiritu dahil hindi siya naniniwalang magtatagumpay ang batang lalaki kung saan maging ang makapangyarihang Raha ay nabigo. Yumukod ang batang lalaki sa Raha at pumunta sa kanyang pwesto sa bunton ng lupa. Pumarito ako ngayong umaga sapagkat pinapangako mong lulutasin ang misteryong lumilito sa akin. Pero tandaan mo, kapag nabigo ka, parurusahan ka ng mabigat. Opo, inyong kamahalan. Formal na sagot ng bata. Pigil ng mga tao ang kanilang paghinga. Isang batang lalaki ang magbibigay ng katarungan habang ang pinakamakapangyarihang pinuno ng bansa ay nakatayo lamang at nanonood. Ang batang lalaki ay humingi muna ng isang boteng may mahaba at makitid na leeg. Nang iyon ay mailagay na sa kanyang harapan ay nagsalita siya. Ito ang pagsubok na lulutas sa mga suliranin ng mga taong ito. Kung sino sa inyong dalawa makakapasok sa boteng ito ay siyang tunay na Brahman. At kung sino man ang hindi makakapasok dyan ay mamamatay. Ang makapangyarihang sabi ng bata. Teka. Ang kanyang malakas na tutol. Kung gayon, ay hindi ikaw ang tunay na Brahman. Ikaw, kaya mo? Oo naman.
Manood kayo. Ang masayang-masayang sabi ng espiritu. Agad siyang nag-anyong hangin at isinilid ang sarili sa loob ng bote. Ito lang ang hinihintay ng bata. Nang makapasok ang espiritu ay agad niyang tinakpan ang bote. Heto, ang impostor na espiritu. Ang sabi niya habang iniaabot sa tunay na Brahman ang bote. Nagawa niyang magpanggap dahil sinamantala niya ang iyong pag-angat na mas maraming yaman. Nagsisisi po ako. Ang tunay ko po palang kayamanan ay ang aking minamahal na ina at asawa. Subalit, bago tayo magwakas, makabubuting sabihin na ito ang pinagmulan ng 32 kwentong naging popular sa buong India. Kilala ang mga ito ngayon sa Simbahasana Batisi o ang 32 kwento ng trono.